ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Gayon din po sa ating reminiscing the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeda. And then po sa mga beloved children po, a blessed morning po sa inyo pong lahat, maligaya, magandang araw po. Hallelujah, praise the Lord. December 5 po, saliwain ko lang po ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. December 5, 1999 po, nung masave po ako. Nung mga panahon na yan, mayroon po akong mga karamdamang insomnia po, dysmenorrhea at nasal polyp. Kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po na napakahirap po magkaroon ng insomnia. Hindi po kayo makakatulog talagang physically, emotionally talaga po napakahirap. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon. Simula po nung masave po ako, nabautismohan po ako sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na pinagaling po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Gayun din po ng mga panahon na yan, yun pong aking nasal polyp, sobrang malala po yan. Namamaga po yung aking kaliwang kanang ilong po. Hindi na po ako makahinga. Lalo na po pagtaglamig kasi Berman po ng mga panahon na yan. Sobrang sakit po niyan. Nung panahon na baguhan po ako, yung aking beloved mother, sinabihan niya po ako na, sige, magpapa-opera ka na ba? Pero sabi ko, hindi nanay, kasi nagtitiwala ako sa mahal na Panginoong Jesus, pagagalingin niya ako kahit walang gamot. Hallelujah! Sa panandalangin ng mahal na pastor, sa patuloy na pagdalo, pag-aayuno, pagsunod sa turo ng ating mahal na pastor, talaga pong gradual po yan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Ngayon po, naalala ko po kasi nung nagpatulong brother nung last Sunday po, ganun din po yung karamdaman niya. Kinapa ko po yung ilong ko, sabi ko, tunay yung mahal na Panginoon, wala na po yan, wala na pong bakas kahit konti. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Gayon din po, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus nung baby pa po ang aking beloved eldest daughter po. Meron po yung skin asthma, yung kanya, pasintabi po sa mga kumakain, yung kanya pong mga kamay, palad po, at kanya mga talampakan, talaga pong may sugat-sugat po yan, may butlig-butlig na, talaga pong pero kabagan po ng pinakamamahal na Panginoon, wala po kaming inilagay na kahit anong gamot, kahit anong cream, talaga po nagtiwala kami sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunadalangin ng mahal na pastor, pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din po ang aking, noon po, way back 2018 po, papunta po ako noon sa Banal na Gawain, Wednesday service po, galing po ako ng work. Nag-commit po ako. Yung jeep po na sinasakyan ko po, nawalan po siya ng preno. Malapit na po kami noon sa malapit na po sa isang restaurant. Babanggain niyo na po yung poste. Tapos nag-rebuke po ako. Tapos narinig ko po yung mga kapatiran po. May makasabay pa po pala ako doon time na yon. Nagre-rebuke din po sila ng hallelujah, praise the Lord. Bago po kami sumalpok doon sa poste, talaga pong huminto po yung jeep na yan sa pangunandalangin ng mahal na pastor. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Gayun din po, pinasasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon na pinagkalooban niyo po kaming sariling bahay, na hindi na po kami nangungupahan. Talaga, ganyan po kabuti ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And then, eto naman pong, simula po nung nag-pandemic hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung work namin. Yung work ko po, tsaka yung aking mahal na asawa, tuloy-tuloy pa po yung work namin. Eto pong March po, in-implement na po kasi ng mga LGU na talaga pong strictly no entry, no vaccine sa mga building. Sabi po in-approach po ako ng building admin namin, sabi niya, Miss Emily, ano nang gagawin mo? Hindi ka nagpa-vaccine, hindi ka na makapasok sa building. Sabi ko, ma'am, hindi po ako magpapa-vaccine kahit ano pong sabihin niyo, kahit pilitin niyo po ako. Mahal na Panginoon po ang bahala. Kung kalooban po na magstay po ako sa work na to, hindi po ako i-require ng mga kung ano pong vaccine ng boss ko, ganun. Sabi ko. Tapos, after a week po, in-approach siya po ako ulit. Yung pala, inilapit niya po sa management yung case ko. Kasi dalawa na lang po kaming walang vaccine. Dalawa po kaming kapatiran doon. Talagang nag-stick po kami sa faith namin na hindi po kami magpapabaksin. Tapos sabi po niya sa akin, Miss Emily, okay na, in-approve na ni management na mag-RT-PCR. Sabi niya, hindi ka na magpapabaksin. Sabi ko, sige po, salamat po. Pero sabi ko, mahal po yung yung RT-PCR. Sabi ko, mahal pa rin kung kalooban niyo po na mag-stay pa po ako dito. Sabi ko, sana po hindi na RT-PCR ang i-require sa akin. Sabi po niya, after a week po ulit, nung talagang pagpasok ng April, sabi niya,
sinabi ko po na hindi po ako magpapa-RT-PCR, ma'am, kasi sayang naman po yung kasi pricey yung yung presyo ng nung RT-PCR. Sabi niya, o sige, mag-antigen ka na lang, every 2 weeks ka na lang. Sabi ko, kahabagan ng mga halaparan, talaga pong ang pabor po binibigay sa ating mga anak niya sa pangunang dalangin ng mga halapastor. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din po, pinasasalamatan ko rin po ang pangapag-ingat niya po sa aking buong sambahayan, sa aking mga anak na kahit eto pong nag-pandemic talaga po, hindi na po sila nagkakasakit, kahabagan po. Pag-ingat niya rin po sa aking buong sambahayan, sa aming mga trabaho, sa pangunandalangin ng mga halapastor, sa lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord.